Siguro nga mali itong ginagawa namin. Inulan kami ng puna kaya ititigil na lang namin. Siyempre, joke lang yon. Alangan naman magpa-apekto kami sa inyo. Kaya papasok na tayo sa day 4 ng paggawa ng mini dream love ni AJ mga tol. Uunahan ko na ulit mga tol. Hindi nga kami profesional, hindi rin kami karpentero. Spontaneous lang yung paggawa namin ng loft na ito. Kaya mahalaga sa amin yung mga suggestions nyo. Kaso nga lang yung iba ang tatalim ng mga dila. God bless you na lang sa inyo. O siya, balik na tayo sa paggawa ng mini dream loft ni AJ. Pagka-upload nga namin nung day 3 ng paggawa mga tol, marami kaming nabasang comment na ganito. Valid at tama naman talaga ang sinabi nila kaya nagpapasalamat ako sa inyo mga tol. Kaya ito gagawan namin ng paraan, luluwagan namin ang mini dream loft ni AJ. Medyo magiging atrasado nga yung pagtapos ng mini dream loft ni AJ mga tol. Dahil nga sa mga suggestion ng mga kalapatol which is tamang-tama naman talaga. Ganon nga yung gustong-gusto namin, yung mga suggestion na tama. May nagsuggest nga na gawin naming 3 feet yung lapad ng loob kaya ito ang ginagawa namin ngayon. Kaya ito, tamang lagari na naman ng kahoy si Brad Balong. Hindi na nga namin matanggal yung pagkakadikit ng kahoy papunta sa poste. Kaya itong ginagawa namin, dinudugtungan na lang namin mga tol. Eto nga't sinusukat ko pa kung tamang 3 feet nga yung allowance sa loob. Siguro naman mga tol, sapat na yung lapad niyan para makabuelo at makalipad pa yung mga kalapati ni AJ Lop. Dito nga't dinudugtong na namin yung extension. Ginamitan nga namin ng stick wheel at ng black screw para matibay. Pati nga yung babae, dinugtong na namin mga tol. Kung anong ginagawa namin dito sa side na to, ginawa din namin sa kabila. May nagsuggest nga na lagyan namin ng pintuan sa gilid mga tol. Very good suggestion nga. Pero tol, kahit hindi na siguro namin lagyan, abot na abot naman niya hanggang dulo pag dun siya sa pintuan. After nga namin may kabit ng extension, yung kabitan naman ng bubong ang aming inupakan. Dagdag tibay na rin nga para buo siya, hindi kami mahirapan pag ikinasan namin sa pader. Dahil nga nag-extend kami ng lapad ng mini dream loft ni AJ, kinulang na nga kami sa kahoy. Buti na lang naka-arbor kami dun sa may pagawaan ng furniture malapit dito sa amin. Na kahit papano may magagamit kami na kahoy para dun sa pagkakabitan ng bubong niya. Naglagay na nga din kami mga tol ng suporta. Parang braces na rin niya yan mga tol kumbaga. At kung nakaabot ka nga sa parte ng video na to, kung hindi ka pa naka-follow, wag mong kakalimutan mag-follow, like, and share. Kahit yung simpleng pagpindot mo ng follow, tol, malaking bagay na yon para sa amin. Nung nabuo na nga mga tol, ito nga't nilalapat na namin siya sa pader. Sinusukatan namin, tinitignan kung pantay para alam namin kung saan kami magbubutas. Dito nga't sinusugatan muna ni Brad Balong kung saan kami magbubutas para mamarkahan at hindi kami maligaw. Ganyan nga lang kataas ang ginawa namin mga tol para hindi mahirapan si AJ Lop umabot ng mga kalapati niya. Nagumpisa na ngang magbarena si Brad Balong para may paglagyan kami ng toks. Sabi ko kay Brad Balong, tol, bilisan mo, baka magising na yung kapitbahay mo at baka mapagalitan tayo dito. Pagkabutas nga't pagkalagay ng toks, inilapat na ulit namin tong mini dream loft ni AJ para maikabit na. Gumamit nga pala kami ng text screw para mailak na siya. Buti nga't saktong-sakto yung butas, hindi kami pumalya. Pagkatapos niyang maikabit at maikasa, andito na naman si Brad Balong, todo lagari na naman siya. Dahil nga pinalapad natin yung mini dream loft ni AJ kailangan ng suporta. Ayan nga't nilagyan namin ng mga paa sa kaliwa, sa kanan at sa gitna. Pagkatapos nga nilagyan na rin namin ng suporta sa gitna. Yan nga sana mga tol yung kahoy na pagpapakuan ng bubong niya. Kaso nga lang pinahaba natin kaya may paggagamitan na siyang iba. Hanggang dito na lang nga muna yung paggawa namin sa day 4 mga tol. Kung may mga suggestion kayo mga tol, pwede nyo namang sabihin in your humblest way. Kasi nga baka ma-hurt nyo yung feelings namin, paano kung mag-cry na lang kami. At ito nga yung na-accomplish namin mga tol ngayong day 4. Binigay ko na rin nga pala kay AJ yung wooden perch na hindi ko nagamit sa loop ko mga tol. So paano?
Ang sunod na video na to ay yung pagbuo na mga tol. Kaya wag niyong kakalimutan mag-follow para updated kayo sa mga videos namin. Let's go!